Mga ka-business, baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po, mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Suportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family. Yung panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo mga ka-business, mga kapapi. At for today's video po ay gawin po natin ng reaction. Itong naging paghaharap nito si Kuya Jonathan at nito si Ma'am MK Inday Okray sa barangay. Hinggil nga po dito sa ginawang video nito si Kuya Jonathan na puro hindi magagandang salita ang ibinato niya dito kay MK Inday Okray. Kaya naman ito si Ma'am MK dahil sa siya nasaktan doon sa mga nasabing yon ni Kuya Jonathan patungkol sa kanya ay naghain po ng demanda itong si Ma'am MK dito nga po sa barangay. At nung una pa nga pong ipatawag ito si Kuya Jonathan ng barangay ay hindi agad dito pumunta dahil di umano ay natatakot siya at baka daw siya pagkaisahan doon sa barangay. Yan pa yung bulalas niya. At nagpunta pa nga ito dito kay La Ka-Business o dito sa Ka-Business House para humingi ng tulong dito kay Ka-Business. Dahil nga dun sa pagkakareklamo nitong si Ma'am MK Inday Okray sa kanya dun sa barangay. At dito ay pinayuhan ni Ka-Business itong si Kuya Jonathan na harapin yung problema. Huwag takasan. Kasi ang gusto nitong si Kuya Jonathan ay dito muna ito tumira kay La Ka-Business pansamantala. Kasi nga ang gusto niya ay takbuhan yung problema doon sa barangay o doon sa nagawa niyong problema. Kaya naging payo dito ni Ka-Business, sa halip na takbuhan nitong si Kuya Jonathan, ang problemang ito ay harapin. Harapin at makipag-ayos, sumingi ng sorry doon sa nagawa niya ng kasalanan. Kasi aminado naman si Kuya Jonathan . Aminado siya na nakagawa siya ng pagkakamali laban dito kay Ma'am MK Inday Okray. Aminado siya mga ka-business, mga kapapi. Alam niya mga mali o hindi maganda o hindi tama ang kanyang pinagsasabi laban dito kay Ma'am MK. At kinabukasan nga po mga ka-business, mga kapapi, dahil na rin siguro dito sa ipinayong ito ni ka-business dito kay Kuya Jonathan ay nagpunta ito sila Kuya Jonathan doon sa barangay at kasama niya dito si Ate Jenny. At dito na nga po nagharap-harap itong sila Kuya Jonathan at itong si Ma'am MK Inday Okray. Pero itong si Ka-Business ay andito din. Pero bagamat nandito si Ka-Business sa pag-aarap na ito ni Kuya Jonathan at ni Ma'am MK ay hindi dito nakialam si Ka-Business. Kumbaga ay nag-observe lang siya. Kasi hindi naman talaga niya pwedeng pakialaman to . Dahil una sa lahat ay ang pagrereklamong ito ni Ma'am MK dito kay Kuya Jonathan
ay inilabas niya dito ang ka-business. Hindi niya idinamay dito ang ka-business. Kumbaga sabi nga niya ay labas sa pagkakaso kong ito ang ka-business official. At ito'y sa pagitan lang nila. Nito si Kuya Jonathan at nito nga po si MK Inday Okray. At maging ito si Kuya Jonathan sa pagkakataong ito ay hindi pinanigan nito si ka-business para maging patas. Kumbaga ang naging papel lang dito ni ka-business ay mag-obserba doon sa mga kaganapan. At yun, mag-vlog para may update tayong lahat doon sa pangyayari sa dimandahan niya po sa pagitan nitong si Ma'am MK Inday at nitong si Kuya Jonathan. Sabi nga dito ni ka-business ay hindi siya pwedeng makialam eh. Yun ang pagkakabanggit dito ni ka-business. Kasi hindi niya pwedeng panigan itong si Ma'am MK bilang reactor niya. Dahil beneficiary naman niya ito si Kuya Jonathan. At hindi din naman niya pwedeng panigan ito si Kuya Jonathan bilang beneficiary niya dahil reactor naman niya ito si Ma'am MK. Kaya nga dahil sa ganyang sitwasyon ay alam din naman ni Ma'am MK na kung isasabit pa niya dito si ka-business ay may ipit itong si ka-business sa gitna. Kaya ang ginawa nitong si Ma'am MK, inilabas itong si ka-business sa usaping ito. Kaya ang ginawa ni ka-business, pumagitna na lang siya. Nakinig siya sa dalawang panig at nagpayo. At ayon naman dito kay Ma'am MK, ay handa naman siyang tumanggap ng payo galing dito kay ka-business. Kung sa tingin niya ay nararapat at makatarungan ang magiging payo sa kanya nitong si ka-business. Kaya nung tumakbo na yung pag-uusap ng barangay, kaharap nga ito si Ma'am MK at ito si Jonathan, ay ayon dito kay ka-business ay nandun lang siya sa kabilang gilid. Nandun lang siya sa kabilang tabi. Nagbibideo at nag-oobserba sa mga kaganapan doon sa loob. At ayon dito kay ka-business, naobserbahan niya dito ay nung una medyo mainit ito si Ma'am MK dahil nga syempre galit ito. Kumbaga emotional ito dahil dun sa mga hindi magaganda sinabi sa kanya ni Jonathan. At ito si Jonathan naman ay nagpapaliwanag. Kumbaga nung tanungin ito ng mga lupon ng barangay, ay nagpaliwanag ito si Jonathan kung bakit niya nagawa yun kay Ma'am MK. Kumbaga nadala lang daw siya nung bugso ng kanyang damdamin dahil dun sa narinig niya dun sa isang live nito si Ma'am MK Inday Okray. Kumbaga napanood niya yung live at sa tingin niya ay may nakaka-insultong nasabi itong si Ma'am MK para sa kanya, kaya siya nag-react, kaya siya nagalit. At kaya daw niya nasabi yung mga ganong issue patungkol dito kay Ma'am MK. At yun nga, dahil medyo mataas ang emosyon nito si Ma'am MK, ay ayon pa dito kay ka-business ay muntik ng sunggaban nitong si Ma'am MK, itong si Jonathan. At ito naman si Jonathan sa pagpapatuloy ng pag-uusap nila doon kaharap yung lupon ay naghingi ng sorry na halos lumuhod nga daw ito kay Ma'am MK. Humingi ito ng sorry dito kay Ma'am MK sa lahat ng kanya nasabi at yun nga pinagsisisihan daw niya lahat ang kanya mga nasabing yon. At ayon dito kay ka-business pa rin ay parang hiniling nitong si Ma'am MK na ipabura yung channel nito si Kuya Jonathan. At dun sa ganong usapin ay naging bukas naman ito si Kuya Jonathan. Kumbaga tanggap niya at sang-ayon siya na burahin na lang yung kanya YouTube channel. At para sa kanya ay hindi din talaga maganda ang nagkaroon siya ng YouTube channel. Parang nagsisisi pa nga siya eh. Nagsisisi siya kung bakit siya ginawa pa ng YouTube channel. Nang kung sino man ang taong gumawa ng YouTube channel na yan nito si Kuya Jonathan. Sabi nga daw ni Kuya Jonathan ay nung una libangan lang niya. Kaya nga lang ay hindi niya akalain na darating yung panahon na nang dahil dyan sa YouTube channel na ginawa sa kanyang yan ay magkakaroon siya o harap siya sa ganito katinding problema.
Kaya lang, nung inattempt ng burahin ito sila Ma'am MK, yung mismo channel nito si Kuya Jonathan, at tinulungan pa nga daw nitong si Stong sa pag-delete ng channel ito si Ma'am MK. Ang dinidelete nila dito ay yung channel ni Kuya Jonathan, pero hindi po nila magawa. Kumbaga hindi nila magawang ma-delete yung channel nito si Kuya Jonathan. Siguro hindi lang talaga nila makita kung paano yung pagdi-delete ng channel. Pero sa tingin ko dito, mga ka-business, mga kapapi, ang mas makakapag-delete talaga dito ng YouTube channel nito si Kuya Jonathan ay yung mismong nag-create nito. Kaya dapat ay sa mismo nag-create itong channel na ito, ipabura ng barangay yan channel na yan ni Kuya Jonathan. Para wala nang gulo, para matapos na yung gulo. Kasi tama naman si Ma'am MK na kung sakaling magpapatuloy na may channel itong si Kuya Jonathan, papaano na lang? Pag nagalit na naman ito sa ibang tao, pwedeng gamitin na naman niya yung kanyang channel na yan para resbakan yung taong kinagagalitan niya. Ay paano kung mas matinding kapahamakan ang abutin nito si Kuya Jonathan nang dahil sa YouTube channel lang yan? Di ba mga ka-business, mga kapapi? Ang isa nakakabahala lang dito, mga ka-business, mga kapapi, ay yung inamin nito si Kuya Jonathan na doon pala sa kanyang paggagawa ng video na yon ay meron siyang kasama. Meron doon siyang kasama na higit na nakakaunawa kung ano yung tama at mali. Dahil sabi ko nga, alam naman po natin mga ka-business, mga kapapi, yung kapasidad ng utak nito si Kuya Jonathan. Bagamat sinasabi natin hindi ito baliw, hindi ito sira ulo, hindi ito wala itong sakit sa utak, pero alam natin mga ka-business, mga kapapi, na atrasado yung development ng kanyang isip. Kumbaga hindi natin siya maiitulad doon sa mga katulad natin na kung mag-isip, na kaya agad isipin at i-maximize kung ano ba yung tama at mali. Si Kuya Jonathan iba yung mag-isip. Alam natin na kung ano yung laman ng isip niya, yun yung sasabihin niya at yun yung alam niyang tama. Ngayon, doon pala sa paggagawa niya ng kanyang video na yan na ini-upload laban dito kay Ma'am MK, ay meron siyang kasama. At hindi din siya nag-upload niyan, kundi ang nag-upload mismo ng video ito ay yung mismong gumawa daw ng YouTube channel nitong si Kuya Jonathan. At alam naman natin mga ka-business, mga kapapi, kung sino yung taong yan. Hindi na po natin papangalanan. Dahil hindi pinangalanan ni ka-business ay tayo pa ba yung magpapangalan? Pero bagamat hindi natin pangalanan kung sino yung taong yan, ay alam nating lahat. Alam nating lahat kung sino yan. Dahil inamin nila sa channel nila na sila yung nag-create ng YouTube channel na yan ni Kuya Jonathan. Ngayon, bakit naman po ganon? Kasi kung totoo itong sinasabi ni Kuya Jonathan, na nandun ka habang ginagawa niya yung video niyan, at ikaw pa mismo yung nag-upload ng video niyan, bakit mo ginawa yun? Anong yung intention mo? Pagbanggain si MK at saka si Jonathan? At ipahamak itong si Kuya Jonathan? Ganon ba yun? Ganon ba yung intention mo doon? Ang ipahamak itong si Kuya Jonathan? O ang intention mo ay sirain si Ma'am MK gamit itong si Kuya Jonathan? Kung baga gusto mong ibagsak itong si Ma'am MK sa pamamagitan nito si Kuya Jonathan. Sabi ko naman papaano ko rumisbak itong si Kuya Jonathan at kayong balikan? Kayo yung ituro na siyang may kasalanan sa lahat ng pangyayaring ito. Na kung tutuusin, tama naman talaga Nagsasabi man ng totoo o hindi itong si Kuya Jonathan, ay kayo talaga yung may pangunahing mali dito. Dahil kung hindi nyo ginawa ng YouTube channel ito si Kuya Jonathan, hindi naman mangyayari itong bagay na ito. Hindi mangyayari yan. Hindi makakapagsalita si Kuya Jonathan sa social media ng mga ganyang sobrang below the belt na mga salita laban dito kay Ma'am MK kung wala siyang YouTube channel, kung hindi nyo siya iginawa ng YouTube channel. Kaya alam nyo, para doon sa gumawa ng YouTube channel na yan ni Kuya Jonathan,
totoo man itong sinasabi ni Kuya Jonathan na nandun ka at ikaw pa yung nag-upload ng video o hindi man totoo yon, malaki yung kasalanan mo dito. Malaki yung pagkakamali mo dito. Dahil ginawa mo na YouTube channel si Kuya Jonathan nang hindi mo inihanda ang utak ni Kuya Jonathan. Sa kabila ng alam mo ang takbo at kapasidad ng utak ni Kuya Jonathan, ginawa mo pa rin siya ng YouTube channel. Para ano? Para mag-upload siya doon ng mga mapapanirang salita laban dito sa kinakalaban nyo? Para na sa ganun, kayo ang libre at itong si Kuya Jonathan ang madidiin? Yun yung nakikita ko dito Yun yung nakikita ko dito. Kaya lang, dito sa sinabi ni Kuya Jonathan sa harap ng mga lupon, at pinanindigan daw ni Kuya Jonathan doon na kaya niyang harapin ang kanyang sinasabi, kaya niyang panindigan ang kanyang sinasabi. Na nandun sa tabi niya o kasama niya nung panahong ginagawa niya yung video yon, at ito pang ang taong ito, itong nag-create ng kanyang YouTube channel, ang siyang mismong nag-upload ng video yan. Ay sabi ni Kuya Jonathan, kayang-kaya niyang panindigan yan. Kayang-kaya niyang patutuhanan yan sa harap mismo nitong taong tinutukoy niya. Kaya sa tingin ko, ay mas malamang ang totoo ang sinasabi nitong si Kuya Jonathan kaysa sa hindi. Kayo po mga kabisnes, mga papi, sa tingin nyo, nagsasabi ba ng totoo dito si Kuya Jonathan o gusto lang niya ilusot ang kanyang sarili? Kasi sabi ko nga mga kabisnes, mga kapapi, kung ako yung personal yung tatanungin, kung opinion ko mismo yung inyong kukuhanin, ang opinion ko dito, nagsasabi ng totoo si Kuya Jonathan. Dahil hindi yan handang humarap kasama ang mga lupon dito sa taong ito, kung hindi yan nagsasabi ng totoo. Kilala po natin yan si Kuya Jonathan. Bagamat marami siyang mga kasiraan o mapapanirang salita na sinasabi laban sa kapwa niya, pero alam po natin na pag nagsabi yan ng ganyan, totoo yan. Kaya niya talagang panindigan yan. Yan yung katangian nakita natin kay Kuya Jonathan. Ang nakakainis lang dito mga kabisnes, mga papi, ay yung ginamit niya. Yung ginamit niya itong si Kuya Jonathan para sirain yung ibang tao. Bagamat alam natin na yung lahat ng sinabi ni Kuya Jonathan, siya mismo yung nagsalita nun, siya mismo yung nakaisip ng kung ano yung sasabihin niya dito kay Ma'am MK. Pero andun yung katotohanan, nakasama niya itong taong ito. Kasama ni Kuya Jonathan itong tao na ito na pwede sanang pumigil kay Kuya Jonathan diyan sa hindi magaganda sinasabi niya dito kay Ma'am MK Inday Okray. Tapos alam na niya na hindi mga magaganda yung sinabi ni Kuya Jonathan patungkol dito kay MK, ay ini-upload pa niya. 'Di ba mga kabisnes, mga kapapi? Ano yung iisipin natin na layunin niya dito? Ano yung isipin natin pakay niya dito? 'Di ba mga kabisnes, mga kapapi? Wala tayong iba na iisip dito mga kabisnes, mga kapapi, na ibang pakay ng taong ito kundi sirain si Ma'am MK gamit itong si Kuya Jonathan. At wala siyang pakialam. Wala siyang pakialam kung ito'y ikapahamak nitong si Kuya Jonathan. Wala siyang pakialam doon. Di ba mga kabisnes, mga kapapi? Sa totoo lang mga kabisnes, mga kapapi, duda din ako dito Duda din ako dito sa pagkaka-upload na ito ng video nito si Kuya Jonathan patungkol niya kay Ma'am MK. Kasi kung marunong kayo magsuri, mga kabisnes, mga kapapi, kung titingnan nyo yung mga upload video ni Kuya Jonathan nung panahong yon, suriin nyo yung mga upload niya. Yung mga nakalagay doon, walang title. Puro emoji. Yan ay buhat lang po nung sa kay MK lang. Kasi yung mga pababa, mga parang letra, number, ganon. Yung mga naka-title Pero doon sa pinakababa, may mga title at saka thumbnail. Tama si kabisnes. Dahil tinignan ko din na alam naman natin na hindi si Kuya Jonathan talaga ang nag-upload nun. Kasi may title at saka may thumbnail ay hindi naman marunong magbasa at magsulat yan si Kuya Jonathan. Pero dito sa mga emoji na ito,
ay masasabi natin baka si Kuya Jonathan. Kasi walang title emoji lang Pero kung susuriin yung mga ka-business mga kapapi, yung mga emoji na nakatitle dito kay Kuya Jonathan, kabukurang yung para kay Ma'am MK na naka-angry. Kumbaga galit. Galit yung emoji niya doon. Kasi galit yung upload niya doon. Galit yung tema ng kanyang video doon. Kaya para sa isang hindi marunong magpipindot sa cellphone, hindi marunong mag-message na yan, paano niya mapapag-iba, di ba mga ka-business mga papi? Paano niya maiisip na yung ilagay dong emoji ay galit? Di ba mga ka-business mga papi? Yun yung isa kong napansin doon sa mga paglalagay niya ng emoji. Kaya doon pa lang, nagduda na ako. Nagduda na ako na hindi si Kuya Jonathan ang nag-upload ng video yon. Kasi kung siya lang talaga yung nag-upload na yun, hindi para mamili pa siya ng galit na emoji para gawin niyang title. Tama po ba mga ka-business mga kapapi? Ganon din po ba ang magiging obserbasyon nyo patungkol doon sa ginawang title na yun ni Kuya Jonathan? Yung galit na emoji? Kasi para sa akin, ganun mga ka-business mga kapapi. Parang sa isang katulad ni Kuya Jonathan, na ganyan nga yung katayuan, ganyan yung kapasidad ng isip, ay hindi niya po maiisip yon. Maaaring letra o kahit anong emoji na lang ang kanyang ilagay doon. Pero yung itaon niya na galit, yung emoji, parang imposible yon mga ka-business mga kapapi. Kaya dito mga ka-business mga kapapi, sa pangyayaring ito, patungkol nga dito sa nagawang pagkakamaling ito ni Kuya Jonathan dito kay Ma'am MK, sa tingin ko mga ka-business mga kapapi, biktima din lang dito si Kuya Jonathan. Para sa akin yan mga ka-business mga kapapi, biktima din lang dito si Kuya Jonathan. Biktima ng isang tao na may hangaring ilaglag o ibagsak itong si Ma'am MK gamit itong si Kuya Jonathan. At sabi ko nga kanina, ay ang taong ito ay walang pakialam kung ikapahamak ito nitong si Kuya Jonathan. Yan yung nakikita ko dito mga ka-business mga kapapi. Kaya sa pagkakataong ito mga ka-business mga kapapi, sang-ayon ako dito kay Ma'am MK. Huwag na nating i-bash itong si Kuya Jonathan. Dahil biktima lang siya dito. Hindi natin siya dapat i-bash dito. Lalo't nakita na po natin kung ano yung katotohanan. Kumbaga, masigit na pang-unawa ng ipananawagan natin ngayon para dito kay Kuya Jonathan. Kasi yan nga po, katulad po niyan, malinaw naman na nagamit lang si Kuya Jonathan dyan. At maaari na tama yung ibang mga viewers na yung mga pinagsasasabi dati nito si Kuya Jonathan laban dito kay Laka Business ay maaaring may nagmamanipula din lang sa kanya. Kaya para doon sa mga ka-business supporters na nagagalit dito kay Kuya Jonathan dahil doon sa mga mapapanirang sinasabi nito si Kuya Jonathan dito kay Laka Business, siguro po stop na po. Stop na po tayo doon sa pagkagalit natin kay Kuya Jonathan. At mas unawain na lang po natin ngayon si Kuya Jonathan. Dahil nakita na po natin yung katotohanan na itong si Kuya Jonathan nga po ay biktima lang ng mga tao na may hindi magandang agenda laban dito kay Laka Business at laban sa aming mga reaktor. Paano po mga ka-business mga papi? Hanggang dito na lang muna ulit po. At sana po nagustuhan nyo itong aking reaction video na ito. At muli po ay maraming salamat po sa patuloy pong sumusuporta at sa wala pong sawang nanonood sa aking mga nire-reaction ng video. Maraming salamat po. At yun sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan sa Muntikon channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po ng subscribe button at makilike and share na rin po ng aking mga video. At yun, bago po tayo tuloy ang magtapos ay gusto ko lang pong i-shoutout at pasalamatan itong sila Ma'am Nerissa ng New Jersey. At shoutout po sa inyo ma'am at maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa wala nyo pong sawang panonood sa aking mga nire-reaction ng video. Maraming salamat po ma'am. At ganun din po dito kay Ma'am Elena Capillo. Shoutout po sa inyo ma'am at maraming salamat din po sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa wala nyo din pong sawang panonood sa aking mga nire-reaction ng video. Maraming salamat po ma'am.
At ganun din po dito kay Miss Lucky Me ng Japan. Shoutout po sa inyo ma'am at maraming salamat din po sa patuloy nyo din po pagsuporta sa akin channel. Maraming salamat po Miss Lucky Me. At yun ganun din po dito kay na Ma'am Arlinda Official Vlog. Shoutout po sa inyo ma'am at maraming salamat din po sa inyong suporta. At patuloy lang po natin suportahan yan si Ma'am Arlinda Official Vlog. Yun mga ka-business mga papi, support lang po natin Arlinda Official Vlog. At yun ganun din po dito kay Jewel Channel. Shoutout po sa inyo at maraming salamat din po Sir Jewel sa patuloy nyo din pong pagsuporta. Maraming salamat po at suportahan din po natin yan Jewel Channel. At ganun din po dito kay Nana Channel TV. Suportahan din po natin yan mga ka-business mga kapapi. At yan po yung isa din sa mga solid supporters ng ka-business. At syempre ganun din po dito sa magigiting na kagwang ni ka-business. Ito nga po sila kagwang Wakiwak Official, kagwang Intoy Official, kagwang Bay Papaya Official, kagwang Boknoy Official, kagwang Bornok Official, kagwang Bugi Official, kagwang Bong Official, kagwang Damulag Official at kagwang Istong Official. Shoutout po sa inyo lahat at yung patuloy lang po natin suportahan magigiting na kagwang ni ka-business. Support po natin yan. At syempre ganun din po ang mga kasamahan ko reaktor na sila Taong Gala, Kalingap Turak, Katangay PLC, Ma'am Fleurs Channel, MK Inday, Okride TV, Alminda Mix Vlog, Annalisa Reality Vlog, at Joyce 27 TV. Shoutout po sa inyo at muli po ay maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bedridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po isang bedridden na, ayan, kahit papano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa ka-business official. Suportahan po natin para kahit papano magkaroon siya ng revenue. May magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga ka-business.